Era ng malayang pamamahayag. Radyo Bandera COVID-19. Iba bandera na ang mga nagbabaga at mga maiinit na balita. Bandera Reports! Bandera Reports! Afternoon edition. Police reports. Hospital reports. Market reports. Weather update. City Hall and Capitol reports. Local, regional, national, and international news. Bandera Reports Afternoon Edition. And now, here's your anchorman. Bandera Reports Afternoon Edition. Magandang hapon, lalawigan ng Palawan. Magandang hapon, lungsod ng Puerto Princesa. Magandang hapon mga kabandera. Ngayon po ay araw ng Huwebes, Sahod Day! Bandera Reports Afternoon Edition. Mga kaibigan, tayo ngayon po sa bayan na po napapakinggan sa buong lalawigan ng Palawan, simula po norte hanggang sur. At tayo din po ay napapanood sa telebisyon sa Channel 40 at sa ating pong Facebook account, yun pong Radyo Bandera Philippines at ang Bandera News TV Philippines. Bandera Reports Afternoon Edition. Sa pangalan pa rin po ng buong puwersa ng Radyo Bandera Philippines Incorporated, ako naman po ang inyong lingkod, Ed Agarap. Bandera Reports Afternoon Edition. Samantala mga kabandera, alas 4:10 po ng hapon at ang oras pong yan ay hatid po sa atin ito ng DTX 500. Ito po ay nakakatulong magpalakas ng atay sa pamamagitan po ng pagpapalabas ng mga toxin galing po sa ating iniinom at kinakain araw-araw. DTX 500 may pinakamataas na ORAC value, isang powerful antioxidant na nagwawalis ng mga free radicals sa ating pong mga dugo. Isang compound na sumisira po ng atay. DTX 500, iwasan ang fatty liver na nagbubunga ng bato sa abdo at liver cirrhosis o yung pong liver cancer. Iwasan po ang pagtaas ng SGPT o pamamaga ng atay. Mag-DTX 500. DTX 500, mabibili na po sa lahat ng Doc Samaritan Clinic, Drugman, The Generics Pharmacy at mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Bandera Reports Afternoon Edition. Dahil po dyan mga kaibigan, magandang hapon po kay Sir Jonathan Rocky Makasait mga kaibigan na nanonood po ngayong hapon. Kay Ma'am Kinky Grueso, sabi niya good afternoon po. Kay Ems de la Cruz, kay Ma'am Rose Galas, good PM dito na ako antay sa'yo. Uy, lagi po kayo mag-iingat. Always keep safe. Maraming salamat po kay Ma'am Rose Galas. Lagi ko rin po kayo hinihintay. Pasalubong Center. Bandera Reports Afternoon. Magandang hapon daw kay Noraida Sally Caldino mga kaibigan. Samantala mga kabandera ha, ongoing po ngayon yung kanina nagsagawa po yung PDEA ng nagpatawag sila ng parang press conference mga kaibigan para po ipakita sa ating pong mga kababayan yung pagsunog nila ng mga droga na kanila pong nakumpiska sa kanila pong mga ginagawang buy-bust operation. Kasama po dito mga kaibigan yun pong mga nakumpiska ng PNP at ng PDEA. Lahat po ng mga Drug Enforcement Agency mga kaibigan, lahat po ng mga nakumpiska nilang mga droga simulang taong 2015 hanggang sa ngayong taon mga kaibigan 2020. Kanina po, ipinakita po niyan kanina, dyan po din nila sa may San Jose Crematorium mga kaibigan para dyan po sunugin yun pong mga illegal drugs sa kanila pong mga nakumpiska mga kaibigan. Bandera Reports Afternoon Edition. Samantala na sa kabilang linya naman po si Kabanderang Paul Henderson. Kabanderang Paul, magandang hapon. Ano yung mga kaganapan dyan sa ngayon? Yes, magandang hapon Kabanderang Ed at sa ating mga kabandera na nakikinig ngayon sa buong lalawigan ng Palawan. Kabanderang Ed, katatapos lang ng ginawang pagsunog ng mga kawani ng Philippine Drug Enforcement Agency sa pangunguna ito ni Agent Christopher Torres. Kabanderang Ed, humigit kumulang sa 200 grams yung kabuang bilang ng sinunog na siya. Buo 108 point something yung gramo ng mga na sunog, habang sa marijuana naman ay meron tayong humigit kumulang sa sa halagang 5,000 pesos. Okay. Kabanderang Ed, o
o 8 point something na gramo sa marijuana. Kabandera Ed, nasa kabilang lanan dito ngayon kasama natin si Agent Christopher Torres ng PDEA Palawan. Magandang hapon po, nasa kabilang linya si Ed Agarap. Yes, magandang hapon po. Kasamang Ed at sa lahat po ng tagapakilig ng inyong programa. Opo, Sir Christopher Torres, magandang hapon po. Unang-una, kamusta kayo? Long time no talk, Sir Torres, ha? Po, magandang hapon din. Okay naman po ako kapandarang Ed. Opo. Sa iyo din, tumusta ka naman. Opo. Anyway, Sir Torres, aalamin lang po namin yung pong pagsusunog po ng mga droga na atin po mga nakumpiska sa ating po mga bypass operation. Bakit po tayo, sir, nasasagawa po ng mga ganitong klaseng activity, sir? Opo, sa alinsunod po ito sa kautusan ng ating mahal na Pangulo. Yung nakaraang press con or nung briefing niya na pinag-utos niya po na sunugin o i-destroy yung mga drug evidences immediately. And meron din po tayong batas na nagsasabi na kailangan na i-destroy ang mga drug evidence, mga non-drug evidence, mga paraphernalias and chemicals upon the issuance of a court order. Opo. Okay. Hindi na po yun kumalat yung mga Opo. So, Sir Christopher, gaano po karami yun pong sinunog po nating droga dyan kanina at magkano po, Sir Torres, yung street value po nito kung ating pong iisipin? Opo, bale yung total gross weight po muna, no? Yung gross weight kasama yung mga sachet, yung mga plastic sachet, yung shabu na sinunog natin ay umabot ng 207.72 grams. Ang net weight niya naman po, base sa ating record, ay 108.4429. Okay. Sa marijuana naman, meron tayong 8.627 grams na net and 49.58 yung gross weight. Sa ano naman po, yung value niya ay ang BDC value po kasi nagkakahalaga ng 6,800 per gram. Kung isa-size natin or i-multiply po natin yung sa net weight na 108, ay aabot po na ako po yung sabi ng 764,000 yung value niya. Alright. Marijuana naman nasa 5,000. Okay. Sir Christopher, gaano po kahaba yung timeline po nito? Yan po ba, Sir Torres, ilang taon po natin naipon yan, sir, yung mga ebidensya na yan, sir, yung mga drugs na yan? Ito naman po mga ebidensyang ibinigay o itinol over po sa atin. Nagdidepende po kasi tayo sa issuance ng court order. Okay. Pag meron na pong court order na sinugin o i-destroy yung mga drug evidence, yun lamang po yung panahon para meron tayong authority na ayun nga po, i-destroy natin yung mga drug evidence o sinugin natin. Okay. So, ibig sabihin pala, Sir Christopher, hindi pa po yan yung mga kabuuang mga ebidensya. Yan lang po yung mga ebidensyang pinayagan ng korte na masunog po natin at ma-dispose na. Yes po. Yun po kasi yung kailangan natin sundin, yung court order na kailangan pwede nang i-destroy yung mga drug evidence. So, meron pa rin po tayong mga ebidensya, mga drug evidence na nasa custody pa rin po ng ating PNP Crime Lab and naghihintay po ng issuance ng order ng korte para sunugin na po yun. Alright. Parang ito lang po, Sir Christopher, yung mga na-dismiss na nakaso o yung mga natapos na nakaso, pero yung mga ongoing pa rin po ng mga kaso sa drugs operation po natin ay doon pa rin po sa korte yun as evidence. Yes po. Okay. So, Christopher, yan na po ba, sir, kasama po ba dyan yung drugs operation ng CDAU? Lahat po ng ating po mga drugs operative, sir? Sa kabuuan po, yung base po sa record natin, itong mga na-turn over at nasunog ng mga drug evidence ay sa Puerto Princesa po ito at saka sa Palawan ng mga operation. Okay. Hindi naman po ito sa Puerto. Sama na po yan ang Puerto sa Palawan dito po. Alright. So, ibig sabihin po pala, overall na po yan, pati yung PDEU, CDEU, SDE1. Yes po. Opo, Pati yung sa amin po. Pati yung sa amin. Meron na rin po. Opo, pati yung PDEA. Okay. So, Sir Christopher, kailan po kaya natin uli magkakaroon po ng mga ganito pong klase activity para po magsunog po ulit ng mga evidence o yung po mga drugs and marijuana po na yan? Ito, magandang katanungan po yan sa kabanderang Ed, no? Dahil nabanggit ko na rin po sa mga kasama natin na magkakaroon po tayo ng proposal sa aming regional office na kung sakali pwede by next year, i-schedule po natin ng
quarterly. Pero yun po, hihingi pa po tayo ng clearance kung ano ang maganda. Baka pwedeng every twice a month, tawag dito, every 2 months. Depende po, magdidepende sa magiging desisyon ng aming regional director. Pag-aaralan po natin kung anong maganda. Opo, at saka depende na rin po sa korte. Opo. Pwede naman po kasing yung issuance medyo pero sa kapalagay ko naman po, mabilis na po yung paglilitis ng mga kaso ngayon. Kaya marami na rin yung na-turnover na drugs. Oo, medyo marami din na rin nga po yan, Sir Torres. Pero anyway, Sir, kumusta rin ko na rin po tuloy, Sir, yung ating po mga ginagawa surveillance o yung ating po mga intelligence, Sir? Talamak pa rin po ba yung pagpapakalat po ng droga dito po sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan po ng Palawan? Katulad po na nabanggit natin, kahit na mayroong pandemic tayo ngayon, yung ibang kababayan natin ay tuloy pa rin at may mga nahuli pa rin yung mga kasama natin sa PNP. Meron pa rin po tayo mga sinusubaybayan pero hindi naman po talamak talaga. Kumbaga, nasa pa naman. Kaya pa naman nating kontrolin at i-monitor yung dito sa Puerto Princesa. Ayan, okay. Unlike sa ibang lugar na medyo talamak na talaga. Oo nga po. Anyway, Sir, Christopher Torres, maraming salamat po, Sir. Magandang hapon po at congrats po sa inyo, Sir. Yes, sir. Magandang hapon po at maraming salamat. Alright. Paul! Kabandera Paul! Yes, Kabanderang Paul, tulad nga ng kumpletong detalyeng ibinigay sa atin ngayon ni Agent Christopher Torres, Kabanderang Ed, ay hindi pa kumpleto lahat ng mga nasunog na sa lahat ng operasyon dahil may mga pending case pa na dinidinig ngayon, Kabanderang Ed, dito sa korte. Kaya yung ilan lang sa mga pwede lang i-dispose na ibinigay ng korte o nabigyan ng kautusan ng hukuman na i-dispose, Kabanderang Ed. Alright, okay. Maraming salamat, Kabanderang Paul Henderson. Maraming salamat, Kabanderang Ed. Lala pa rin dito sa Barangay San Jose. Balik sa'yo. Bandera Live Report. So grabe mga kaibigan, ang dami po mga droga niyan, ha? Actually, hindi lang po yan mga kabandera, yun pong mga susunugin pa o yun pong mga nakaschedule po na susunugin po ng PDEA, no? Dahil hanggang sa ngayon po kasi mga kaibigan ay ongoing pa din po yung pagdinig sa mga kaso ng droga dito po sa ating pong korte. So as long as hindi po natatapos o nadidismiss yung kaso, yan po ay ginagamit pa rin po ng korte bilang ebidensya at yan po ay pinipresent po doon sa may court pagka kayo po ay meron na pong hearing. So pag natapos na yung kaso o na-dismiss na po, saka pa yan bibigyan po ng korte o ng court order na itong ebidensya na ito, dahil tapos na po ito, dapat na po ito sunugin. Pero marami pa rin po mga kaibigan hanggang sa ngayon yung mga hindi pa nasusunog na droga dahil ongoing pa din nga po yung mga naturang kaso. Alright? Bandera Reports Afternoon Edition. Samantala mga kaibigan, galing po kay Paul Henderson, puntahan naman po natin yun pong bayan po ng Quezon kung saan lalaki sugatan matapos sumalpok ang minamanehong motorsiklo sa sinusundang pick-up sa bayan po ng Quezon. Sa detalye po ng balitang yan, kabanderang KCR Teng Ginto Gomez, i-bandera mo! Bandera Live Report. Magandang hapon, Kabanderang Ed, sugatan ng ipagamutan ng isang motorista makarang sumalpok sa sinusundang pick-up sa kabaan ng National Highway, Barangay Maasin, bandang alas 6 kagabi. Kinilala ang sugatang biktima na si Albert Bartulay, habang ang driver naman ng pick-up ay si Ginoong Dudong Ayala, Municipal Administrator ng LGU Quezon, na pag-alabang nakainom ng alak si Bartulay nang maganap ang aksidente. Samantala, mabilis namang rumisponde ang tropa ng MDRRMO at agad na dinala sa paggamutan ng motorista, habang maswerte namang hindi nasaktan o nasugatan si Admin Ayala, maliban na lamang sa pagkasira ng likurang bahagi ng kanyang sasakyan. Yan yung report mula rito sa Radyo Bandera Quezon, kay Sir Gomez, para sa pinaka-respetado sa News and Current Affairs, Bandera News Philippines. Oh, grabe yung mukha ng lalaki ting. May dugo yung mukha ng lalaki ting. Ano nang nangyari dyan?
Sumalpok kabanderang Ed sa sinusundang sasakyan niya. Una yung muka, Nako! napagalaman pa doon ng MDRIMO na meron pang dala yan, meron pang dalang alak Nako! bago mabangga dyan sa sasakyan Oh. ni Municipal Admin Dodong Ayala kabanderang Ed. Oo, para meron akong kilalang ganyan na nating yung merong alak sa merong alak sa bag bago na bangga. Pambihira naman, oo. Ang malupit pa dyan kabanderang Ed, hindi nabasag yung dala-dala niyang 4 kantos. Nako! May dalang alak yan Oo. bago mabangga dyan sa sasakyan ni Admin Ayala kabanderang Ed. Oo. At sa iningatan niya, yung dala-dala niyang alak kaysa sa mukha niya. Kaya bumangga dyan sa sinusundang sasakyan kabanderang Ed. Oh, anyway, grabe ba talaga, Ting? Talaga bang lasing talaga itong lalaki na yan? Kasi grabe, no? Talagang lango sa alak kabanderang Ed. Yang si Bartulay bago mangyari itong aksidente. Ayan, kaya ikaw, ingat ka dyan, huwag magumaneho pag lasing, ha? Kaya ikaw dyan, maraming salamat kabanderang Ed. Yan yung mga uling update dito sa Quezon. Kinsor Gomez, magandang hapon. Bandera Live Report. Yan sinasabi natin mga kaibigan. Pag nakainom, huwag nang magmamaneho, di ba? Parang si Kuya Dong Abuan, pag nakainom, hindi na ito nagmamaneho di ba? Ang ginagawa ni Kuya Dong, nagpapara ng tricycle, nagpapatid sa bahay nila, yung motor niya iiwan sa stasyon, di ba? And sana yung mga ganyan, pero kung nakainom ka, huwag mo nang pilitin. Dahil alam mo na kung ano ang kasunod ng mangyayari. Bangga, disgrasya, mga kaibigan. Mabuti lamang kung basag lang yung mukha mo, di ba? Na paano pag binawi ka pa ng buhay, mas delikado, alright? Bandera Live. Samantala mga kaibigan, alas 4:25 po ng hapon, galing po ng Quezon. Puntahan naman po natin yung pong bayan ng Nara kung saan ilang mga kalye sa bayan ng Nara nagmistulang ilog matapos bahain kahapon. Sa detalye po ng balitang yan, kabanderang Spark Sase, ibandera mo. Bandera Live Report. Magandang hapon, kabanderang Ed. Bumuhos kahapon ang malakas ulan. Laking benepisyo naman ang nagtulog sa mga residente ng ilang mga barangay, partikular na barangay Kalisan, Nara, Purok Sundo at Bandera Live. Pakita mo na ang tumirik ang mga sasakyan matapos magpumilit at tumawid sa tubig baha. Ay ilan din na mas piniling bumalik at titay nga humupa na ang baha. Ang naturang problema ng mga residente patungkol sa mga PD road na binabaha ay matagal nang idinadaing ng mga residente sa lugar. Ngunit tila wala pa rin silang makuhang tugon mula sa barangay hanggang sa munisipyo. Kaya muli panawagan ng mga apektadong mga residente na sana maaksyonan na ng munisipyo ang kanilang matagal nang pinoproblema, binabaha at lubak-lubak na daan. Lalo na ngayong panahon na naman ng tagulan na siguradong dobling prewisyo at pahirap na naman sa mga residente sa lugar. Yan ang report mula dito sa Radyo Bandera Nara. Spark Sasi para sa pinakarespetado sa News in Current Affairs. Bandera News Philippines. Oo nga, Spark, gaya na binabanggit mo, tama ka doon kanina na madalas mareklamo yung mga residente na ilang taon na tuwing umuulan, buwabaha dyan. Bakit, ano ba ginagawa ng LGU, Nara, Spark? Bakit hindi maayos-ayos yan? Yan yung masakit ko ng ito, dahil talagang kung tutuusin nga, sabi nga lang mga mas matanda sa atin dito, dekada na yung problemang yan. At ilang kapitan na rin, yung pumalit-palit dito sa Barangay Kagisan, ay hindi talaga mabigyan ng solusyon yung naturang problema kabanderang Ed. Tulad itong mga nakalipas na mga panahon na lagi nating na-impose yung problemang yan, yung pagbaha, yan yung talagang nagbibigay-bigyan pa rin talaga yung ating mga leader at hindi napapansin yung naturang problema. Kaya ito yung ating mga kababayan ay talagang mas gusto nilang ulit-ulit sa radyo yung itong problemang ito para na sa ganun baka pansinin na rin ng lokal na pamahalaan yung problemang ito kabanderang dito sa bayan ng Nara. Partikular nga, itong Barangay Kagisan na talagang taon na ibinilang at ilang mga barangay kapitan na rin yung paulit-ulit na umupo dito. Wala talagang magandang solusyon na ibigay itong mga opisyal ng Barangay Kagisan, kabanderang Ed. Oo, dapat Spark, mapuntahan na yan ng municipal engineering at magawa ng magandang drainage system para pag umuulan, hindi na nagbabaha ng ganyan. Spark. Sarang yan, kabanderang Ed, at umaasa sila ngayon na sa bagong nakupo na liderato ay sana matugunan na yung problema itong matagal na talagang problema ng ating mga bayan dito sa bayan ng Nara. Alright, maraming salamat, Kabandera Spark Sase. Maraming salamat, kabanderang Ed. Magandang hapon. Balik sa inyo. Bandera Live Report. Ito na yung pagkakataon. Kuya Dong, mamaya na Kuya Dong, second gap Kuya Dong.
Ito na yung pagkakataon mga kaibigan ni Acting Mayor Grace Vic Lumba mga kaibigan para ipakita naman po sa mga taga-Nara yung kanya po sinasabi na gusto po niyang bigyan ng magandang serbisyo yung pong mga taga-Nara. So yan na po mga kaibigan, matagal na pong problema yan. Maganda sana pag ito yung nagawa ng paraan ni Acting Mayor Grace Vic Lumba mga kaibigan para talaga namang makita ng mga kababayan niya dyan sa bayan po ng Nara na talagang tunay yung kanya pong ginagawang paglilingkod mga kaibigan, di ba? Hindi lang puro bunganga, hindi lang puro salita. At least kada paano, meron pong ginagawa. Bandera Reports Afternoon Edition. Diba, matagal na pala yan, dekada na pala yan. Bakit hindi pa nagawa ng paraan yan? Diba mga kaibigan? Kung tutuusin, madali na sanang magawa ng plano mga kaibigan. Magkaroon lang po tayo. Pakilusin po natin yung ating po mga taga-municipal engineering. Pag-aralan yung area na yan kung bakit laging binabaha. Gawan po ng magandang drainage system na tagusan po hanggang doon, hanggang sa may dagat. Huwag yung gawa-gawa lang na stagnant naman yung drainage system natin. Useless din lang yon, di ba? Maganda merong exit point yung pong mga baha, yung mga tubig baha na mga kaibigan para tuloy-tuloy po yung daloy ng tubig baha at hindi na abutin ng lagpas tuhod na baha yung mga taga-bayan po ng Nara. Diba? Bandera Reports. Simple lang eh. Alas 4:29 po ng hapon mga kaibigan. Magbabalik pa rin po ang Bandera Reports Afternoon Edition. Makalipas lang po ang ilang palala. Balita ba at mainit na usapin ang hanap nyo? Mga kabandera, dito na tayo sa laging nangunguna. Bawat segundo, laging may kaganapang sa lipunan na dapat mong malaman. I-like at i-share lang ang mga mainit na balitang inilalabas ng ating mga official Facebook page. Huwag kalimutang i-like at i-follow ang ating kalawang official Facebook page, Bandera News TV Philippines. Bandera News TV Philippines. Ito po ang inyong kabandera, Paul Henderson. Basta Radio, ibandera mo! Moreta Shipping Lines Incorporated is a premier domestic cargo shipping company in the Philippines. Moreta has a fleet of 12 vessels, catering to Southern Luzon, Visayas, and Mindanao region. Our fleet is composed of multi-purpose vessels with heavy lift cranes, which are very well maintained. With a reliable fleet, we are able to offer fixed sailing days, direct to Palawan. Now sailing 3 times a week to Palawan. With our modern equipment and facilities, we are able to efficiently serve your shipping requirements. We can serve your containerized cargo, refrigerated containers, loose cargoes, heavy lift cargoes, vehicles, and project cargoes. With our adaptable workforce, who are passionately delivering the services of Moreta, allowing us to be on time all the time. Moreta will continue to be reliable, efficient, adaptable, and to have integrity to our services. The practical choice, providing quality service at a reasonable cost. Moreta Shipping Lines Incorporated. On time, all the time. Nandito kami ngayon upang mamahagi ng tulong sa mga kapuspalad nating mga kababayan dito sa Barangay Bangkaw-Bangkaw. Ang Moreta Shipping Lines Incorporated ay mamimigay ng 400 bags
na food packs sa mga barangay po na aming mapupuntahan. Kami pong taga-barangay Bagong Sikat, kami po ay nagpapasalamat sa inyong tulong sa amin. Marami pong natutulungan sa amin, lalong-lalo na po yung mga nangangailangan. Sa taga-Morita Shipping Lines, mabuhay po kayo. Maraming salamat po sa inyong ayuda. Sa panahon ngayon, dito natin makikita ang pagmamalasakit at pagdadamayan ng bawat isa. Problemang pangkalusugan. Nag-aalangang magpakonsulta dahil iniisip ang gastos. Huwag kang mag-alala kaibigan. Dahil nandito ang Nature's Medic Center for Alternative Medicine para sa libreng konsultasyon araw-araw. Hatid po sa inyo ng Doc Natural Naturopathic and Wellness Clinic. Bukas ang Nature's Medic Clinic at Doc Natural Naturopathic and Wellness Clinic para sa inyong mga katanungang pangmedikal. Ito ay matatagpuan sa Radyo Bandera Compound, Rojas Street, Barangay Maligaya, Puerto Princesa City. Tara na at magpakonsulta. Ito po si Dr. Glenn Sanico ng Doc Natural Naturopathic and Wellness Clinic. Sama-sama po nating solusyonan ang karamdaman at panatilihing ang kalusugan ng ating pamilya. Wow! Mas masarap! Trabungko sa labat. Pure ginger tea. Mas masarap ang gising sa umaga kung iinom ka ng Trabungko sa labat. Trabungko sa labat nakatutulong upang mawala ang panlalamig ng katawan, kabag, pananakit ng tiyan, mabisang lunas sa diarrhea, pagkahilo, pananakit ng ulo, nakakapagpababa ng cholesterol level, tatanggalin ang mga harmful toxins sa inyong katawan at higit sa lahat, pangpatanggal ng stress at iba pang uri ng karamdaman. Trabungko sa labat. Wala nang hihigit pa sa sarap. Alam niyo ba na marami sa ating mga kababayan ang pinahihirapan ng sakit na diabetes? Alam niyo rin ba na tinatayang nasa 3.9 milyon na Pilipino ang nakakaranas ng sakit na ito? Kaya ikaw kaibigan, huwag mong pababayaan ang iyong kalusugan. Ugaliing uminom ng Nature's Medic Serpentina Capsule. Gawa sa organic na sangka, kaya siguradong mabisa. Nature's Medic Serpentina Capsule. Proteksyon laban sa diabetes. Nakakatulong upang mapababa ang inyong blood sugar level. Di lang yan, mainam din itong proteksyon mula sa sakit na cancer. Dahil sa antioxidant properties nito na panglaban sa mga free radicals na nagiging sanhi ng cancer. Nature's Medic Serpentina Capsule. Ang ating cure mula sa nature. Han, you're my one and only. Kung doble, mas okay. Kini Santon Plus Herbal Capsule. Santon Plus Herbal Capsule. Adunay mangustin ug kamunggay. Makatabang sa kahimsong kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Sa usa ka kapsula ra na ha. Santon Plus Herbal Capsule. Balita ba at mainit ng sapin ang hanap nyo? Mga kabandera, dito na tayo sa nangunguna. Bawat segundo may kaganapan sa lipunan na dapat mong malaman. I-like at i-share lang ang mga mainit na balita inilalabas sa ating official Facebook page. Huwag kalimutan, i-follow ang ikalawa nating FB page, ang Bandera News TV Philippines. Bandera News TV Philippines. Ito po yung kabanderang Ludibelio, basta radyo, i-bandera mo.
Basta balita at impormasyon, dito na tayo sa nangunguna. Bawat segundo, may kaganapan sa lipunan na dapat nating malaman. I-like at i-share lang ang mga balitang inilalabas sa ating official Facebook page. Huwag kalilimutang i-follow ang ating ikalawang Facebook page, ang Bandera News TV Philippines. Bandera News TV Philippines. Ito po ang inyong kabandera, Bing Bataga. Basta radyo, i-bandera mo! Nature's Medic Anniversary Raffle Bonanza. Sa pagdiriwang ng ika-6 na anibersaryo ng Nature's Medic Center for Alternative Medicine, inihahandog ng Nature's Medic ang Anniversary Raffle Bonanza. Ingatan ang kalusugan dahil ito ang tunay na kayamanan. Bumili lamang ng 300 worth of Nature's Medic products or 500 worth of participating products para sa isang raffle ticket, kung saan may chance kang manalo ng third prize, burner stove with oven, second prize, brand new laptop, at sa grand prize na 45-inch smart LED TV at 10 consolation prizes, or maging isa sa mga grand winners ng bawat branch na mananalo ng isang brand new Android phone. You want more? Yes! More winners dahil magkakaroon ng weekly draw bawat branch na may prize na 500 worth ng grocery items. So ano hinihintay nyo? Sugod na sa mga Nature's Medic outlets sa inyong lugar. Nature's Medic Anniversary Raffle Bonanza. Ingatan ang kalusugan dahil ito ang tunay na kayamanan. Promo starts on September 7 until November 23. Grand draw is on November 25. Dito sa Puerto Princesa, main branch and Chinatown Mall, ang mananalo para sa weekly draw ay si Kay Ann Gadon, Barangay Mandaragat. Thank you and maraming salamat po. Dito po 1 month weekly draw, ang mapalad na nanalo ay si Mariano Trilano, Sitio Tamalarong, Tabungan, Taytay, Palawan. Alam sa ating Nature's Medic Quezon Branch, ang ating naku weekly winner ay si Sir Ernesto Magnaye ng Poblasyon Quezon, Palawan. Ticket number 0743. Congratulations po at maraming salamat. Sa Nature's Medic San Vicente Branch, ang nanalo para sa weekly raffle draw ay si Jeneline Villagracia, Sitio Landing, San Vicente, Palawan. Congratulations at Ang Pilipino, Radyo Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong taos sa puso. 88.7 Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. COVID-19 Alert! Alright mga kabandera, alas 4:41 na po ng hapon. Ha? Maulan po ngayon, naglalabasan na naman po ang mga buwaya. Ano kayang buwaya ito mga kaibigan? Ha? Sa Balabac mga kabandera, meron po tayong namataan na naman na isa pong napakalaking buwaya mga kaibigan. Diyan po sa Balabac, nakabuka pa yung bibig niya eh. So, hingi po tayo ng makapanayan po natin ngayong hapon si Sir Jovic Fabilio ng PCSD Palawan mga kaibigan. Nasa kabilang linya na po si Sir Jovic. Sir Jovic, magandang hapon. Si Ed Agara po sa Radyo Bandera po, Sir Jovic. Yes, Ed. Good afternoon at nakikinig sa programa mo ngayong hapon. Apo. Sir Jovic, meron pong nakunan po ng litrato yung ating pong mga kababayan dyan po sa may bahagi po ng Balabac at binabanggit po nila parang sila po yung nag-aalala na naman para po sa kanila pong kalitasan, Sir Jovic, although na wala naman po meron po nasaktan. Bakit po kayo, Sir Jovic, itong mga buhaya na ito ay nagpapakita na naman po sa ngayon? Well, actually, Ed, normal lang naman na ang mga buhaya ay paminsan-minsan lumulutang at pupunta sa mga ganyan. Ang nakita ko yan kanina sa Facebook page ninyo at sa iba pang mga netizens na nag-post na meron ng buhaya na nandun at
sa taas ng isang bato. Sa Pichig Dalita. No? Kasi, sa ganyang klaseng behavior ng buhaya ay normal lamang para sa isang buhaya. Dahil kung tatanto natin, madalas na umuulan ngayon, ano? Ating lalamigan sa Palawan. At talagang yung temperature, kahit sa gabi, talagang pag matutulog ka, malamig talaga, no? So, ang buhaya kasi kasama is cold-blooded, cold-blooded animal. So, kailangan nilang mag-regulate ng kanilang temperature para makasuro sila ng maayos at makahanap sila ng kanilang makakain. Yung ganyang klaseng behavior, yung nakatungtong siya, nakapatong siya sa isang pato na mataas, hindi naabot ang tubig, tapos nakanganga yung kanyang bibig, yan yung isang pamamaraan nila para mag-regulate ng kanilang temperature. Kumbaga, ang ginagawa nila, pinapapasok nila yung init, pati yung kung ano man sikat ng araw na pwede nilang makuha na surface, nang sa gayon yung kanilang medyo malamig pa ng tubo, siya uminit ng konti para sila ay makakilos na maganda. Yun, okay. Pero Sir Jovic, yung mga ganito pong klaseng attitude po ng mga buhaya, hindi ba sila aggressive sa mga ganito pong pagkakataon, Sir Jovic? Hindi naman dahil ang tawag na natin dyan, basking, ano? Kumbaga, nagbabasking lang sila, nagpapainit sila, ang sa gayon makatulong para sa kanilang pangangatawan, para naman mag-active sila, no? Ngunit kung hindi naman natin yan katangkalain, dahil yan ay normal naman ang behavior ng ating mga buhaya, hindi naman siya delikado, no? Ang ano ko lang dyan kasama, huwag naman sana nilang lakitan o pula-pugi. Okay, so wala pong dapat ikabahala po yung ating pong mga kababayan, wag lang po nila guluhin po yung teritoryo po kasi alam po natin, Sir Jovic, ito po mga buhaya ay territorial animal, Sir Jovic. Correct. Tama ka dyan. Tama ka, no? Actually, napaka-highly territorial ng buhaya at medyo malawak yung teritoryong nasasakupan yan. Pero yung buhaya na yan, hindi ko lang alam kung nasukat ka kasama ka, hindi sila ng dahil tumitong sukat niya yung haba. Mga ilan daw ang haba? Opo, Sir Jovic, hindi po natin na ganun nakuha, pero meron pa rin pong isang post sa Facebook, Sir Jovic, na nakuha po natin doon sa may part po ata na boundary po ng parang tawi-tawi po, Sir Jovic, no? 18 feet po yung nakita po doon buhaya, Sir Jovic. Ayan, okay. Nakita ko rin yung post doon sa tawi-tawi at actually yung nag-aaral na team dyan sa tawi-tawi ay nag-aaral na rin na team dyan sa Balabac. Ito yung Crocodilus porosus incorporated, ano? Opo. Ito yung team nila sa Rayan Manalo na kung saan sa buong Pilipinas, pinag-aaralan nila yung mga areas kung saan meron pang mga thriving population ng buhaya. Oh, yun, okay. So, opo. Sir Jovic, hindi ba sila ngayon, Sir Jovic, breeding season pagka mga ganitong buwan po, kaya po naglalabasan po yung mga buhayang ganyan? Actually, halos sa patapos po yung breeding season Ang breeding season natin, usually yung onset ng summer months, no? Simula January hanggang May. Tapos kasama sa breeding season yung pangingitlog at pagbabantay sa itlog. So nangyayari yan na mga 70 to 80 days bago mapika itlog. So nag-extend yan hanggang mga June o July. Pero depende yan sa climate, no? Depende rin sa weather at availability ng food. Sa ibang mga areas, pag mahina yung food, dinidelita ng buhaya yung kanilang breeding season. Minsan maabot na ng September. Okay. Opo. Oo. Alright. Okay. Sir Jovic, ito po ba mga past few months, meron ba tayong mga naitala pa ibang crocodile attack, no? Saan man po dito sa lalawigan po ng Palawan? Meron ba tayong mga na-report sa ating tanggapan? Sa kagandahang kahit may pandemic kasama, wala pa naman, ano? Nagpapasalamat sa kami dahil wala talagang pero meron na minsan sa Balabac ata nakagat daw sa may ulo banda. Pero yun lang yung kaisa-isang insidente ng tinatawag nating human crocodile conflict na nangyari. Sa buong taon ng 2020 kasama kaya kami talagang lubos sa pagpasalamat dahil safe yung ating mga kababayan.
Ayan, okay. Sir Jovic, last question po, kasi nung mga nakaraang taon po ay para pong napag-uusapan, ito pong mayroon pong bahagi po sa Balabac na gusto po atang gawing crocodile sanctuary ng PCSD o di kaya na po ng ating pong lokal na pamahalaan sa Palawan. Kamusta na po ito ngayon, Sir Jovic? Kasi halos yung buaya doon tsaka yung mga tao, halos iisa na lang po ng tirahan, Sir Jovic? Well, actually, medyo matutuwa pa yung usapan dyan, kasama ko, marami pa kami mga pinaplante dyan, lalong-lalo yung patungkol sa mga paglilipasan ng community. Pero, meron na kasi tayo ngayong 25-year crocodile action plan sa bayan ng Balabac, kung saan yan ang sinusunod sa atin. Ayan, okay. Anyway, maraming salamat po Sir Jovic sa additional information na amin po natanggap. Maraming salamat po muli at magandang hapon po sa inyo, sir. Okay, magandang hapon din. Alright. Bandera Reports Afternoon Edition. Mga kabandera, si Sir Jovic Fabilio ng PCSD, mga kaibigan ha. So, ganun pala yun. Pag ganito po mga tag-ulan, mga kaibigan, medyo malamig po yung panahon. So, since na yung crocodile ay cold-blooded animal, so parang lumulutan po sila doon sa mga dagat, ilog na kanila po tinitirahan para magpainit, no? Nakikita po ninyo yan, yung nakabukang bunganga na yan, Kuya Abuan. Parang yan sila re-regenerate, mga kaibigan, ng init po ng kanilang katawan. Pero papasok po nila yung init ng sikat ng araw doon po sa kanilang katawan, mga kaibigan, para ma-maintain po yung temperature ng kanilang katawan. Kaya pala nakabuka lang yung bunganga niya. Matagal na ganyan, style niyan, di ba? Okay, yung mga nakabuka yung bunganga, mga kaibigan, di ba? So yan pala, ganyan. Pero okay lang daw yan, sabi ni Sir Jovic Fabilio. Huwag lang po natin lalapitan, huwag natin gagambalain. Sa ngayon naman po, hindi naman sila ngayon na ganitong panahon na aggressive sila dahil hindi pa naman po ngayon breeding season. Pero tandaan po natin, mga kaibigan, yung crocodile po ay very highly territorial animal. So wag po tayong papapasok doon po sa mga teritoryo na kanila pong nasasakupan. Dahil pag yan po ay pinasok po natin, talagang alam na natin kung anong mangyayari. Either mapapahamak ka, okay na sana kung makakagat ka lang at makatakas ka naman. Pero what if kung mangyari po sa atin, yun po mga nangyari sa mga nabiktima ng mga buaya o ng crocodile attack dyan po sa bayan po ng Balabac noong po mga nakaraang taon. So, normal lang po yan ha. Yung maglilitawan po yung buaya sa panahon po ng tag-ulan, mga kaibigan. Wala po tayong dapat ipangamba. Basta mananatili lang po tayong malayo yung ating pong distansya sa mga buayang ganyan. Alright? Yung iba naman, ibang buaya yung tinutukoy ninyo. Wag yung ganang buaya. Mahirap yun. Yeah. Reports. Anyway, mga kabandera, alas 4:51 na po ng hapon. At yan na po ang naging kabuuan ng ating pong mga balita ngayon pong araw ng Huwebes, 15 sa buwan po ng Oktubre taong 2020. Sa pangalan pa rin po ng buong puwersa ng Radyo Bandera Philippines Incorporated, ako naman po ang inyong lingkod, Ed Agarap. Samantala, susunod naman ang Alerto 38 at inyo po dyan makakasama yung ating pong Smile Station Manager, Kabanderang Ludi Bello. Maraming salamat, magandang hapon! Bandera Reports.